Ang Pilipinas ay isang bansang puno ng mga alamat at mga katang-isip na nilalang, bawat isa ay may kani-kanyang kahanga-hangang kwento. Sa mga ito, ang sigbin ay isa sa mga pinakakatangi at misteryosong nilalang. Sa artikulong ito, ating tatalakayin ang mundo ng sigbin at ating susuriin ang kanilang pinagmulan, katangian, at ang mga alamat na bumabalot sa kanila. Ang sigbin ay isang nilalang na malalim na nakabaon sa alamat ng mga Pilipino, lalo na sa rehiyong Visayas. Ang paglalarawan sa kanilang hitsura ay nag-iiba, ngunit karaniwang inilalarawan sila bilang isang hayop na katulad ng isang kambing na walang sungay o isang aso na may mahahabang paa sa likuran. Sinasabi na mayroon silang mahabang buntot na maaaring umikot sa kanilang katawan at isang ulo na maaaring umikot ng 180 degrees. Pag-uugali at kakayahan, ayon sa alamat, ang sigbin ay mga nilalang na aktibo sa gabi, mas gusto nilang gumala tuwing gabi. Naniniwala rin na sila ay mayroong mga kakayahang sobrenatural, tulad ng pagiging hindi nakikita, pagbabago ng anyo, at ang kapangyarihang magpalabas ng masamang amoy. Sinasabi rin na kayang gayahin ng sigbin ang mga tinig ng tao, na nagluluring sa mga hindi nag-iingat na biktima. Ang sigbin ay naging paksa ng maraming alamat at kwentong bayan sa buong Pilipinas. Isa sa mga popular na paniniwala ay ang mga sigbin ay mga alagang hayop ng mga mangkukulam o mga sorsero, na ginagamit sila para sa kanilang mga mahiwagang layunin. Sinasabing ang mga nilalang na ito ay pinakakain ng uling, abo at laman ng tao na nagpapalakas pa sa kanilang katakutan. Dahil sa itinuturing na panganib na kaakibat ng sigbin, iba't ibang hakbang sa proteksyon ang ginagawa ng mga lokal. Naniniwala ang ilan na ang pagsusuot ng anting-anting o agimat na gawa sa pilak, bawang o banal na tubig ay makapagpapalayo sa mga nilalang na ito. Iba naman ay nag-iwas na lumabas sa gabi o iwasan ang paggawa ng ingay upang hindi sila maakit ng sigbin.